Ngayong umaga nga ang naisipan kong lutuing ulam ay magiginataang gulay ako. Dahil meron ngang tirang gata at natirang daing na ulam namin kagabi, kaya naman ito na yung naisip kong lutuin. Habang hinahanda ko nga itong mga lulutuin ko, eto ngang bata ay nakahanap na naman ng pwesto dito sa aming lababo. Yan talaga yan si Harvey, kahit nasaan ako ay palaging nakasunod nga yan sa akin. Hinayaan ko na nga lang yan siya kasi wala naman ako magagawa kundi susunod at susunod din yan sa akin. So eto nga, inumpisahan ko na yung pagluluto ko. Inilagay ko lang muna yung gata, tapos nilagyan ko ng sibuyas at bawang at inilagay ko na nga din itong mga daing. Sa mahinang apoy ko lang yan sinindahan at hinayaan ko lang muna siya saglit na kumulo. Pagkakulo naman niya bahagya ay saka ko naman siya nilagyan ng mga pampalasa. Asin at paminta lang naman ang nilagay ko dyan. At saka ko naman isinunod itong kalabasa. Hinayaan ko nga muna saglit yung niluluto ko para naman lumambot yung kalabasa. At syempre dahil naglabaday nga tayo noong mga nakaraang araw, eto nga at susungkitin ko na para naman maging maaliwalas dito sa harapan. At dahil nanay tayo, kailangan multi-purpose tayo. Habang nagluluto tayo ay sinusungkit ko na nga itong mga sinampay. Pagkatapos ko na nga masungkit lahat ng sinampay ay binalikan ko na nga itong niluluto ko. Medyo may paglambot na nga itong mga kalabasa kaya isinunod ko na nga itong mga sitaw. Naghimay nga din pala ako dito ng mga malunggay para naman kako may dagdag gulay pa. Halu-haluin natin ng konti, tikman natin kung okay na nga ba yung lasa. At dahil okay na nga yung lasa para sa akin, konting steam na nga lang dahil mabilis nga lang maluto yung sitaw at malunggay. Pagkatapos ko nga magluto at dahil maaga pa naman para sa pananghalian, eto na muna yung isinunod kong gawin. Mabuti na nga lang talaga at pasalamat ako at nandito ang aming kuya. Dahil wala nga siyang pasok, tamang-tama may katuwang ako magbuhat ng kutsyon sa labas. Sabi ko sa kanya habang naglilinis ako dito sa kwarto ay bantayan niya nga muna yung kutsyon sa labas dahil baka mamaya ay ihian nga ng pusa. Minsan kasi kapag ganyang may dumadaan na pusa ay sinisimplihan ding ihian. At yun pa naman yung pinakaayaw kong amoy. Pagkatapos ko nga magligpit dito sa kwarto ay niliguan ko naman itong bata para naman kako ay mapreskuhan na. Para bago nga kumain ng pananghalian ay presko na nga siya at malinis na. At habang itinutuloy ko pa nga yung ibang mga gawain ko, maya-maya ay may dumating naman dito sa bahay. Pumunta nga yung bayaw ko dito at binigyan nga kami nitong sinabawang ulam at may kasama pang ang pinya. Tapos na nga kaming kumain nito kaya eto nga at nililigpit ko na yung aming pinagkainan. At sa totoo lang nga mga mare, hindi na nga napansin yung niluto kong gulay dahil mas pinili nga ng mga bata na ulamin yung sinabawang karne. Okay lang naman yun, basta ang importante ay kumakain sila. Kaya ang ending, yung ginataang gulay mukhang magiging hapunan na nga namin. Pagkatapos nga ay kinuberan ko na nga ng bagong cover itong aming kutsyon. Pagkahapon nga ay dumating naman itong in-order kong mga sabon para sa aso namin. Sulit ba nga talaga itong mga sabon na to dahil bukod sa mura na at very effective pa.